Preparar! Apunti! Luego! Pagpasasalamat at napahinga rin. Paalam estrangherong kasuyo at aliw. Paalam sa inyo, mga ginigiliw. Mamamatay ay siyang pagkakapiling. Pepe? Dali ka nga rito at basahin mo ang isang ito. Hindi ka pa nga pala nakakabasa sa wikang Kastila. Makinig ka at babasahin ko to para sa iyo. Sinong may gawa ng mga nakakatawang larawang ito? Ay, mula ngayon, wag na wag mong guguhitan ng anumang mga larawan ang pahina ng alinmang aklat. Maliwanag ba? No me siento bien. Andrés no se siente bien. Estuvo en una fiesta anoche y luego a la casa a las 3. En dolor de cabeza y sienta náusea. Vivió mucho y comió demasiados camarones. Él se levanta de la cama. Makinig ka sa akin, Pepe. May kukwento ako sa'yo. Ito ay tungkol sa isang batang gawgaw. Alam mo ba ang nangyari sa munting gamulong hindi sumusunod sa kanyang ina? Ang mga batang hindi sumusunod sa kanilang mga ina ay makakatulad din sa batang gamu-gamu. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Pepe? Mataas na rin ang naabot mo at sa tingin ko yung sapat na natapos mo sa Ateneo de Manila. Hayaan niyo na si Pepe na hindi ba tayo dapat maging masaya dahil sa mga pangarap niya? Nay, huwag po kayo mag-alala. Parang di naman po ako nawari sa inyo noon. At isa pa, kasama ko lang po si Kuya. Oo nga naman, Nay. Hayaan na si Kuya Pepe. 4 na taon lang naman eh. At baka pag uwi niya dito, may kasama na siya mapapangasawa. Ay, naku. O siya, sige, kumain na tayo. Baka maikot pa kayo ng vapor. Lagi kayong mag-iingat. At huwag na huwag gagawa ng anumang ikapapahamak ninyo, maliwanag. Opo, Nay. Sige, Nay. Malayo-layo pa po ang aming lalakbayin. Sige, mauna lang kayo. Baka kayo gabihin. Good night. Paalam! Vitipur ahi! Vitipur ahi! El Dios lo siento por su mala actitud y yo pido perdón por las cosas que he dicho. Indio! Indio! Kuya, tutungo akong Madrid. Ano naman ito, Pepe? Nahibang ka na ba? Kulang pa ang aking kalaman. Sa oras na kapag-aral ako ng ophthalmology sa Madrid, magagamot ko na rin ang mata ni inay. Kapag nalaman din ito ni Inay, tiyak na hindi ka rin nung papayagan. Kaya nga kuya, tutulungan mo ako. Hindi ko papaalam kay inay na ako'y tutungong Madrid. Taong 1882. Kuya Pasiano, ako po'y ligtas na nakarating dito sa Madrid. Alam kong labis na ikinalulungkot ng inay ang naging desisyon ko. Ngunit ito ang dapat kong gawin upang mas lumawak ang aking kaalaman sa medisina. At higit pa roon, nais kong mabatid ang kadahilanan kung bakit ganito ang estado natin. Kung bakit ganito na lamang
ang pagpayag nating mga Pilipino sa pang-aalipustang dinaranas natin sa kamay ng mga dayuhan. Hindi na ako makapapayag na manood at hayaang masaktan ang inang bayan. Nagmamahal, Pepe. Taong 1883. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako'y nakarating at nakapamasyal sa lugar na may tuturing kong pinakamayaman sa Europa. At ito ay ang lungsod ng Paris na matatagpuan sa bansang Pransya. Marami akong naging karanasan sa bansang ito na kailanmay aking itatanim sa aking puso't isipan. Dito'y aking nasaksihan ang paggamot ni Dr. Nicaise sa kanyang mga pasyente sa ospital ng Lainec. Kamangha-mangha rin ang walang takot na pambabatikos ng mga Espanyol na Mason sa pamamalakad ng kanilang gobyerno sa bansa na kailanmay di magiging posible sa aking tinubuang lupa, ang Pilipinas. Kung kaya't ako'y buong pusong nakilahok sa organisasyong Mason upang sa hinaharap ay may pagtanggol ko rin ang aking mga kababayan sa mga mapang-aping dayuhan na naninirahan sa Pilipinas. Pepe, malungkot naming ipinababatid sa iyo na hindi maganda ang nangyayari sa Calamba ngayon. Ang ani natin ay lubos na naapektuhan dahil sa tagtuyot. Dahil dito, tinaas ng mga Dominikanong may-ari ng lupa ang renta. Maging ang mga pabo ay nangamatay dahil sa peste. Bunga nito, maaaring mahuli ang pagpapadala namin sa iyo ng pera. Ingatan mo ang iyong sarili. Nobyembre 26, taong 1884. Inay, itay, at aking mga kapatid. Lubos ko pong ipinababatid sa inyo na ako huy natapos na sa aking kurso, ang medisina. Bagamat ako'y hinirang na pinakamagaling sa aming klase, at ang titulong ito'y higit na makatutulong sa isang guro. Alam kong ako'y di matatanggap ng mga Dominikanong praile na magturo sa Universidad ng Santo Tomas na tungkol sa medisina at gayon din sa filosofiya. Sadyang kailupit lamang ng mga dayuhang ito upang ang isang Pilipinong tulad ko'y di papayagang manilbihan sa kanyang pinagmulan. Magandang umaga sa iyo. Ako nga pala si Maximo Viola, tubong San Miguel, Bulacan. Ako naman si Jose Mercado ng Calamba. Kinagagal akong makilala ka. Nais kong malaman kung bakit ka nag-aral ng medisina. Nais kong mag-aral ng ophthalmolohiya upang magamot ko ang mga mata ng mahal kong ina. Napakabait mo namang anak, Jose. Ano ang iniisip mo ngayon, Kevin? Ang librong ito ang magpapalaya sa ating bayan. Kamusta naman ang librong niyo? Natapos ko na ito. Ngunit hindi ko ito maiguang may palimbag sapagkat hindi pa dumarating ang perang padala sa akin galing Calamba. Tutulungan kita, Jose. Kung gusto mo ipahiramin kita ng pera upang mailimbag ang librong iyan. Nakakayaman kaibigan, ngunit naniniwala akong kailangan itong mailimbag sa lalong madaling panahon. Hayaan mo't babayaran kita. Wala nga naman, kaibigan. Kailan kaya ulit dito makakapunta si Kuya Pepe? Kaya nga, Nay. Sana'y sa pagbalik niya may kabiyak na siya. Lucia, Soledad, bakit ganyan kayo kung mag-usap tungkol sa inyong kapatid? Nasasabik lang po kami siyang makita ulit. Ako rin naman, nasasabik na. Sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Tila narinig ko ang aming pangalan. Kuya Pepe! Pepe, anak? Ikaw na ba yan? Oo, Nay. Nakabalik na ako. Ligtas ka bang nakarating, anak? Oo. Saya ko at nakarating ka ng ligtas, anak. Hindi na ako magkapaghintay na makasama ka. Ako rin ho, Inay. Kayo, Inay. Kamusta na po kayo? Talaga po bang di na nakakita ang inyong mga mata?
Teniente, ano sadya niyo rito? Mayroon kaming permiso upang alugugin ang buong bahay. Teniente, sandali lang! Teniente, ano ba to? Arestante! Ano masama sa aklat na iyan? Makukuha at masusunog man ang aklat na iyan, subalit ang katotohanan na pakaloob dyan na nagpamulat sa mga puso at isip ng mga nakabasa, yan hindi makukuha, hindi mawawala! Magandang araw, Gobernador General Telero. Maupo ka, Jose. Maraming salamat. Ano pala ang sadya mo ito? Nais ko lamang ibigay ang mga dokumentong ito. Nakapaloob dyan ang lahat ng impormasyong napag-aralan ko tungkol sa mga Dominikano sa pamamahala nila sa asyenda. Alam ko, Jose, na walang mali sa iyong nobela. Subalit, lubhang makapangyarihan ang iyong mga kalaban. Alam mo yan. Jose, mas mainam na umalis ka na lang muna ng bansa para sa ikabubuti mo at ikapapayapa ng iyong lugar. Aalis ako ng bansa, hindi dahil sa takot akong mamatay. Ang pananatili ko rito ay nagdudulot ng panganib sa mga mahal ko sa buhay. Aalis ako upang ipagpatuloy ang pagsusulat ng ikalawang nobela at tatapusin ko ang laban para sa aking mahal na bayan. Sa pagitan ng mga makapangyarihang dayuhan, ako'y napilitang umalis sa aking bayan sa ikalawang pagkakataon. Lulan ng barkong Oceanic, ako ay nakarating sa Yokohama, Japan noong ika-28 ng Pebrero sa taong 1888. Isang halili ng bansa, kahit tayo gumagusan, higit na makabago kaysa sa Pransya. Marso 1888. Kay ganda ng bansang Hapon. Malinis ang paligid at kahalilina ang mga tanawin. Mayumi manamit ang mga kababaihan at ligtas ang lugar na ito. Nakilala ko ang isang simpleng dilag o Seisan kung siya ko'y tawagin. Tila nabihag ng angkin niyang ganda at rikit ang aking puso. Ngunit naisip kong marami pa akong nais gawin. Ang bansang Pilipinas na tila nakagapos pa rin sa mga kamay ng mga dayuhan. Kaya't para sa aking bansa, kailangan ko nang lisanin ang lugar na ito. Jose, kung iyo'y mamarapati, nais ka sana namin anyayahan sumama at makiisa sa aming samahan. Kung ito'y may magandang layunin para sa ating bansa, bakit naman ako tatanggi? Ito ang ating pahayagan, ang La Solidaridad. La Solidaridad? Matatalo na ba natin ang Espanyol dahil sa pahayagan? Oo nga. Ano kaya? Ano kaya yan? La Solidaridad. Jose, nais ko sanang ipaalam na ako'y lilisan na upang bigyan daan ang pagsulat ko sa aking dalawang libro. Hindi ba maaaring ipagpatuloy mo na lang ang iyong pagsusulat ng mga artikulo sa pahayagan? Kung iyon ang iyong pasya, wala akong magagawa kundi igalang ang iyong desisyon. Pepe, alam kong maayos ang iyong kalagayan dyan sa Europa. Ngunit alam kong karapatan mo ring malaman ang aming kalagayan ngayon sa ating bayan. Pepe! May mga sulat ka, galing ka lang ba? Maraming salamat, Ginoo. Marami sa ating mga pananim dito sa Kalamba ang labis-labis nang nasisira simula ng kay lumisan sa atin. Ito'y lalong nasira bunsod ng mga di inaasahang mga pangyayari. Ang mga Dominikano ay nagsampa na ng kaso laban sa ating pamilya. Ito'y hindi makatarungan sapagkat ang ating pamilya ang lubos nilang pinupuntirya. Nais nilang isuko natin ang ating mga lupain sa Kalamba. Ito'y kalabisan na. Maging ang ina ay nagkakasakit na ng dahil sa pangyaring ito. Kailangan namin ng iyong tulong.
Eso debe brillar, ¿no? זה הסוגרים שאתה הבא ימין. זה לא סוגרים, לא? Já abriu.